Magandang umaga sa lahat. Ngayong umaga ay babasahin po natin ang ika-18 kabanata ng mga gawa at ang magbabahagi ng salita ay si Pastor Joash. Ito po ang ikalawang paglalakbay ni Pablo sa kanyang misyon at ang mga lugar na pinuntahan niya po ngayon ay mga importanteng syudad. Sa Atenas man o sa Corinto o maging sa Efeso. Bawat lugar na pinupuntahan ni Pablo ay napakahalagang mga lugar. Ngunit dito makikita po natin kung paanong dinala ni Pablo ang kapangyarihan at kamangha-manghang gawa ng Panginoon. Nais niyang ipakita kung paano kumikilos ang banal na espiritu. Ngunit naroon din ang bawat pagsubok, katulad din po sa buhay po ng bawat isa po sa atin. Na kung tutusin, nais po nating sundin ng Diyos, nating sumunod sa Kanya, nais na gawin ang lahat ng bawat pagdedesisyon ayon sa banal na espiritu, maaaring sa paglilingkod ng full-time, o kaya sa Bible school, o kaya ikaw ay nagtatrabaho sa marketplace. Ngunit sa atin pong paglalakbay at paglilingkod ay naroon pa rin po ang mga hamon at pagsubok. Dito ay ipinakita po kung paanong gumagawa ng desisyon si Pablo at nang maunawaan pa siya lalo. Maraming beses ay hindi po tinanggap si Pablo sa mga lugar na kanyang pinuntahan, ngunit paano po siya gumawa ng mga desisyon. Hindi niya po tinitignan kung gaano kadali o gaano kahirap ang pagpasok sa ibang lugar, bagkus ang tinitignan po niya ay kung iyon ay nasa kalooban ng Diyos. Kanya po ibinababa ang kanyang sarili at kanyang pinaglilingkuran pa rin ang Panginoon. Ano makikita natin dito na si Pablo ay napaka-flexible at ito ang tunay na buhay ng paglilingkod. Kaya naman sa kabanatang ito, bibigyan po natin ito ng pamagat. Paglilingkod ng may pagpapakumbaba, Diyos ang magpapalawak ng kanyang kaharian. Dito makikita natin si Pablo bilang lingkod ng Diyos kung paano po siya nagkakaroon ng interaksyon sa banal na espiritu. Sa atin pong paglilingkod, marahil ay marami po tayong mga plano. Ngunit ang plano ng tao, handa po ba tayong ibaba ang lahat o kaya isuko ang lahat? Ngayon, tignan po natin ang verse 1. Ang Atenas ay isa pong napakahalagang syudad sa Griego at marami pong aspeto ng Greek mythology ay nasa Atenas. Pagkatapos siya ay nagtungo sa Corinto. Ang Corinto ay napakahalaga din po na lugar para sa maraming pagnenegosyo. At dinala ni Pablo ang banal na espiritu sa mga lugar na ito. At sa verse 2 at verse 3, kanya pong nakilala si Aquila at Priscilla. Doon, sa pagkanilang pagdating ay pinalayas po sila
Dahil ang mga taga-Roma at ang mga Hudyo ay mayroon pong hidwaan dahil sa mga Hentil. Kaya naman, nagpasya sila na palisin doon. Dito po nabanggit ang kanilang paggawa ng mga tolda. Sabi sa verse 3, dahil sila ay naggagawa ng tolda, tulad niya, siya ay nakatira sa kanila at siya ay nagtrabahong kasama nila. Tuwing araw ng pamamahinga, si Pablo ay nakikipagpaliwanagan sa mga sinagoga at sinisikap niyang mahikayat sa pananampalatayang lahat, maging Hudyo o Griego. Dito makikita po natin na si Pablo ay kaya po niyang makisama sa iba't ibang mga lugar. Sa paglilingkod ni Pablo full-time, kaya niya pong magbago. Kaya niya ding maging katulad ng mga nasa marketplace. Sa ibang mga libro ay nabanggit po kung bakit kinailangan ni Pablo na magtrabaho. Iyon ay para po masuportahan ang iglesia. Dahil ayaw niyang mabigatan ang mga kabahagi ng iglesia. Kung kaya naman sa kanyang pagtatrabaho ay kanya ring masusuportahan ang kanyang sarili. Ito po ang flexibility ni Pablo. Sa paglilingkod ay wala pong tiyak lamang na formula o kaya sitwasyon. Ito ay pagpapaalala na para sa akin din kung nais kong tumugon sa Diyos, sa bawat sitwasyon, maaaring ako din ay maapektuhan ng Diyos. Ngunit ang nais ng Diyos ay magkaroon ng balanse. Dito makikita po natin na sa paglilingkod sa Diyos ay wala pong fixed na equation o kaya walang saktong-saktong formula para sa lahat. Sa maraming taon sa 611, kita ko po kung paano naglilingkod ang marami sa iglesia. Napansin po natin kung paano ang iglesia, ang church po natin sa 611 ay nagkaroon po ng 100 days ng evangelism. Ngunit hindi naman po ito tuloy-tuloy o kaya taon-taon na ginaganap. Nagkaroon din po tayo ng New Year evangelism. Makikita po natin dito na hindi pa ulit-ulit ang bawat nating ginagawa dahil dapat po tayong maging flexible, sundin kung ano ang kalooban ng banal na espiritu. Katulad ng naganap ang COVID, ang marami po nating mga programa, mga gawain ay dahil po sa kung ano mang kailangan ng ating iglesia. Nagbago pong Bible School natin, naging online, at hindi po natin kailangang pilitin ang bawat isa na gawin kung ano lang yung nais natin, bagkus ay magbago din ayon sa panahon, ayon sa pangangailangan. At ang tanging na po nating panghahawakan ay ang kagustuhan na maglingkod sa Diyos.
Si Aquila at Priscilla ay naging mga importanteng leader ng iglesia. Sa ibang mga libro ay kilalang kilala po ang dalawang ito. Mayroon po silang malakas na impluensya, matibay na impluensya sa mga iglesia. Sa atin pong mga buhay, kung sino man po ang ating makaugnayan, kung paano po natin makapag-ugnayan sa kanila, hindi po natin alam kung paano gagamitin ng Diyos ang ugnayan natin sa kanila balang araw. Katulad po ng ating cell leader, cell member, katrabaho. Ngunit naniniwala po tayo na sa bawat makakaharap po natin naroon ang Diyos. Magkaroon lamang po dapat tayo ng puso na handang maglingkod sa Diyos. Maaaring ikaw ay naglilingkod sa marketplace, ikaw ay cell leader, ikaw ay may iba't ibang posisyon at iba't ibang tao ang iyong makakasalamuha. Ngunit sa bawat sitwasyon, dapat po nating maranasan ang Panginoon at dalhin ang flexibility na ito, ang mga pagbagong ito upang makapaglingkod sa Diyos. Ngayon sa verse 5 to 10, nagkaroon po ng pagbabago na naman. Sabi po doon, si Silas at si Timoteo ay nagtungo sa Macedonia. Iniukol na ni Pablo ang buo niyang panahon sa pangangaral papatunay sa mga Hudyo na si Jesus ang Kristo. Ang mga grupo ng mga tao na ito ay tinanggihan ang salita ng Diyos, kung kaya naman ipinagpag ni Pablo ang alikabok sa kanyang damit bilang babala sa kanila. Sinasabi niya po dito, kasalanan ninyo kung kayo'y mapahamak, hindi ko nasagutin iyon mula ngayon sa mga hentil na ako mangangaral. Kaya ang pagnanais ni Pablo sa paglilingkod ay hindi po tumigil. At sa verse 4, sinabi pa nyo na gusto niyang makipag-usap sa mga Grego, sa mga Hudyo, gayong marami ang tumatanggi sa kanya. At sinasabi na sinisiraan niya ang Diyos, ngunit alam niya kung anong dapat niyang gawin. Kaya naman kanyang sinabi na mula doon, pupunta na lamang siya sa mga hentil. At nagtungo sa mga hentil. Ito din po ay pagsunod sa banal na spirito ayon din sa nangyayari sa paligid. Sa atin pong paglilingkod sa Diyos, hindi natin kailangang sobrang magpumilit. Magkaroon din dapat po tayo ng flexibility. Dapat po nating malaman ang iba't ibang panahon na ibinibigay ng Diyos at nang maunawaan po natin ang kanyang nais. Matutong ibaba ang sarili. Marami pagkakataon, marami po tayong mga iniisip, mga pinaplano. Maaring sa atin pong pag-aaral, marami po tayong mga plano. Mula September hanggang June, meron po tayong plano. Sa marketplace, may iba't iba ring plano. Sa iyong buhay ay marami kang mga plano. Ngayon, marami po tayong mga kasamang kabataan. Sila man din ay mayroong iba't ibang plano pagdating sa kanilang hinaharap, sa kanilang pagtatapos, anong dapat nilang aralin, ano ang kanilang gagawin. Ngunit katulad ni Pablo, sinunod niya po ang banal na spirito at kung ano man ang nangyayari sa kapaligiran. Ngunit sa bawat hamon na atin pong hinaharap sa buhay, alam po natin na naroon pa rin ang Diyos. Sa verse 8, sa verse 7 hanggang 8, nakita po natin dito kung paano hindi tinanggap si Pablo at umalis nga siya sa sinagoga. Pagkatapos, ang Diyos ay nagbukas ng panibagong lugar.
Si Pablo ay naroon na patuloy na nangusap sa binahagi ang salita ng Diyos. Sa verse 8, si Crispo na tagapamahala ng sinagoga at ang kanyang sambahayan ay nanalig sa Panginoon. Marami pang mga taga-Korinto na nakinig kay Pablo ang sumampalataya at nagpabautismo. At bandang huli, para bang hindi po siya nagbahagi sa mga Hudyo dahil iyon ay panibago na namang lugar. Dahil nga pinalayas po siya, kung kaya nagtungo naman siya sa iba pang mga lugar na handang tanggapin ang salita ng Diyos. At naroon si Crispo at ang kanyang buong sambahayan ay nanalig sa Panginoon at marami ding mga taga-Korinto ang nakinig at sumampalataya. Sa paglilingkod marahil ay naroon ang kagustuhan po natin na talagang maglingkod sa Diyos. Ngunit marami pa rin mga tao ang maaaring hindi manalig o kaya manampalataya. Ngunit mayroon pa rin po tayo makakaugnayan at maaari din po silang gamitin ng Diyos. At sila ay gagamitin ng Diyos ng higit pa sa ating inaakala. Maaaring iniisip mo na yung buong buhay ikaw ay nasa marketplace. May ilan din po tayong mga katrabaho, mga coworker na ilang taon din po silang nagtrabaho sa marketplace ngunit tinanggap din po nila ang pagkakatawag ng Diyos. At dito mapapansin po natin na hindi po ikinukulong ng Diyos ang paglilingkod na dapat ikaw ay nasa marketplace lang o kaya ikaw ay nasa simbahan lang. Dahil tanging nasa puso po o kaya puso ang tinitignan ng Diyos pagdating sa paglilingkod. Saan man ay kaya po tayong gamitin ng Panginoon. Dapat din po nating maunawaan ang ganitong uri ng buhay. Bawat sitwasyon, bawat kapaligiran ay kaya pong gamitin ng Diyos. Si Pablo, ginamit po siya sa sinagoga at sa bawat pag-atake na kanyang hinaharap, ay ginagamit pa rin po siya ng Diyos sa iba pang mga lugar. Ang kagustuhan ni Pablo na maglingkod sa Diyos at ang flexibility na mayroon po siya, iyon ay ginamit ng Panginoon upang mapalawig pa ang kanyang kaharian. Verse 1 to 10, sinasabi ng Diyos kay Pablo na huwag siyang matakot. Si Pablo man din ay mayroon pong mga takot sa kanyang pagpunta sa Korinto. Dahil sila ay punong-puno ng kasalanan, punong-puno ng mga pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, punong-puno ng kaguluhan, ng prostitusyon. At sa pagbabasa po natin ng libro ng Korinto, makikita po natin ito. Ang libro ng Korinto, ang iglesia sa Korinto ay humaharap po sa ganitong uri ng problema. Napaka-komplikado ng kanilang mga sitwasyon, ng mga ugnayan sa tao. Si Pablo ay humaharap po sa ganitong uri ng problema, ngunit sinabi ng Diyos na huwag siyang matakot. Pagkus ay magpatuloy na mangusap dahil siya ay sinasamahan ng Diyos. Sa lumang tipan, katulad ng sinabi sa lumang tipan, sinasabi po ng Panginoon na huwag matakot dahil siya ay sasamahan ng Diyos. Yun din ang sinabi ng Panginoon kay Pablo,
Huwag kang matakot, ipagpatuloy mo ang iyong pangangaral, anuman ang mangyari, huwag kang titigil sapagkat ako'y nasa iyo, hindi ka maano sapagkat marami akong tagasunod sa lungsod na ito. At sa 1 taon at kalahati, ang Iglesia ng Diyos ay naitatag 12 hanggang 17, mayroon ding mga pagtutuligsa, ngunit ang Diyos ay naroon pa rin. Verse 12, sinabi po dito, subalit nang si Galyo ay naging gobernador ng Akaya, nagsama-sama ang mga Hudyo sa pagdakip kay Pablo at pagdadala sa kanya sa hukuman. Sinabi dito, hinikayat ng taong itong mga mamamayan na sumamba sa Diyos sa paraang labag sa batas. 14, kung ang usaping ito ay tungkol sa isang mabigat na pagkakasala o paglabag sa batas, makatwirang pakinggan ko kayo. Subalit ang sakdal ninyo ay tungkol lamang sa mga salita at mga pangalan at kautusan ng mga mga Hudyo, kaya kayo na ang bahalang lumutas niyan. Ayaw kong humatol sa bagay na yan. At ano ang mga pag-atake ng mga Hudyo laban kay Pablo? Iyon ay kanila pong binalikan kung ano man ang mga sinasabi ni Pablo. Sa 1 taon at kalahati, sila ay patuloy na lumaban sa kanya. Ngunit naroon si Galio na nilabanan niya din po ang mga bawat akusasyon. Ngunit ang mga Hudyo ay hindi sumuko. Sinimulan po nilang saktan si Pablo. Ngunit mairan pa rin mga mananampalataya na talagang sumunod kay Pablo. Kanilang sinumportahan si Pablo, ngunit nasaktan pa rin si Pablo. Si Pablo ay patuloy na humaharap ng bawat pag-atake. Verse 18. Si Pablo ay nanatili sa Corinto. Si Priscilla at Aquila ay kasama po niya at nagtungo sa Syria. Nagkaroon ng panibagong grupo. 3 punto. Huwag magambala sa mga papuri, bagkus ay magpatuloy lamang sa paglilingkod. Sila ay nagtungo sa panibagong lugar sa Efeso, si Pablo ay nanatili po doon. At patuloy na nakipagdiskusyon sa mga Hudyo, ngunit magkaroon po ng pagbabago sa mga lugar. Sa Corinto, ang bawat sinagoga na kanyang pinupuntahan, naroon po ang digmaan. Siya ay inaayawan, ngunit sa bawat lugar na kanyang pinupuntahan, patuloy pa rin po siya na naglilingkod. At siya ay tinatanggap ng marami pa rin, lalo na sa mga lugar na nais magpanampalataya.
Dapat po nating maunawaan mula kay Pablo, maintindihan mula kay Pablo, matutunan mula kay Pablo kung paano po tayo pagdating sa mga desisyon. Maging bukas po tayo lalo na sa paglilingkod. Dito napansin po natin na si Pablo ay hindi po nanatili sa mga lugar na inaayawan ng salita ng Diyos. Bagkus ay nagpatuloy kung saan man po siya dinadala ng Panginoon upang makapagbahagi pa ng Ebanghelyo. Sa kabila ng kawalan ng mga papuri at pasasalamat mula sa mga tao, nagpatuloy pa rin si Pablo. Si Pablo ay narito na hindi na po sinasaisip kung siya po ba ay mapapapurihan ng iba o hindi. Kung tutuusin, kung tayo po ay nagtatrabaho sa marketplace man o kahit sa paglilingkod, ang papuri mula sa ibang tao ay napakahalaga. Dahil ang nais natin ay makita ng iba kung paano po tayo naglilingkod. Halimbawa, kung ikaw ay gumagawa ng shofar, tapos ikaw ay papapurihan ng iba. At dahil sa mga papuring ito ay kaya po nating gawin ng maayos ang dapat po nating gawin. At tayo ay mananatili doon. Ito po ang natural na reaksyon ng tao. Ngunit ano po ang nagkakapagbigay ng hamon? Iyon ay kung ikaw ay dinadala ng Diyos sa panibagong lugar, kaya mo po bang magsakripisyo? Kaya mo bang ibaba ang bawat papuri? Ngayon, atin pong paglilingkuran ng Diyos at hindi lamang aasa sa papuri mula sa tao. Katulad ni Pablo, ang focus niya ay hindi sa papuri mula sa iba. Ngunit siya pa rin ay nanatili doon at nagtungo naman sa Efeso, bumalik sa Jerusalem at pinati ang mga nasa iglesia at nagtungo sa Antioch. Dito nagtapos ang ikalawang paglalakbay ni Pablo. Makikita po natin dito sa paglalakbay ni Pablo, patuloy niya pong ibinaba ang kanyang sarili. Ngunit patuloy na pinalawig din ng Diyos ang kanyang kaharian. Ano ang pagbaba ng ating sarili? Kahit sa Efeso, kanya pong isinuko o kaya ibinaba ang kanyang sarili. Sa lugar na yun, para po bang siya ay kailangan na kailangan? Alam niya na doon ay magkakaroon ng kasaganaan. Maaaring may boses na sinasabi na, kailangan nila ako. Ngunit ang pagbababa ng sarili, pagsusuko ng sarili ay kabaliktaran po nito. Hindi nila ako kailangan. Dahil ang Diyos ay kikilos pa rin naman sa lugar na yon. Maaring sa pagbabalik po natin sa salita ng Diyos, kung tutuusin sa Efeso ay nagkaroon po ng malaking revival. Ngunit ito po ba ay dahil kay Pablo o dahil sa Panginoon? Ang lahat ng ito ay nasa plano ng Diyos, hindi dahil po sa tao. At ang bawat pagkilos na nais ng Diyos ay Kanya pa rin pong gagawin ayon sa Kanyang pagkakataon at panahon. 23, tumigil siya roon ng kaunting panahon at pagkatapos ay muling naglakbay. Pinuntahan niya mga bayan sa lupain ng Galacia at Phrygia at pinatatag sa pananampalataya mga alagad doon. Kanya pong sinunod ang pagkilos ng banal na spirito. Ito'y ibang-iba sa plano ng tao, ngunit patuloy na ibinaba ni Pablo ang kanyang sarili. Pagkatapos siya ay nagtungo mula sa Atenas hanggang sa Corinto, ito ang ministry na sinimulan ni Pablo.
At sa 24 hanggang 28, kanya pa rin pong ibinaba, siya pa rin po ay nagpakumbaba at nagkaroon nga ng pagsilang ng panibagong ministry. Mayroon pong isang Hudyo ng pangalan ay Apolos at siya ay nagtungo sa Efeso. Siya ay taga Alejandria, mahusay magtalumpati at maraming alam sa banal na kasulatan. Siya po ay isang Kristiyano. Kanya pong natanggap ang pagbabautismo ni Juan, ngunit hindi ng banal na espiritu, ngunit ginamit siya ng Panginoon upang mangaral ng salita ng Diyos. At doon nga ay ibinahagi ni Aquila, Priscilla, Apollos ang salita ng Diyos. Pagkatapos sila ay sumulat sa mga disipulo, si Apollos ay naroon po na sinamahan ng mga grupo. At sa harap na maraming tao, siya ay nagkaroon ng kapangyarihan. Makikita po natin sa mga bersikulong ito, hindi nabangkit ang pangalan ni Pablo, ngunit makikita natin ang pagkakaisa sa kanilang grupo kay Priscilla at Aquila. Na sila po ay mga sisidlan na ginamit ng Panginoon, katulad din ng pagpapakumbaba na mayroon si Pablo. Si Apollos ay napakagaling. Hindi siya nabautismuhan ng banal na espiritu, hindi nakipag-ugnayan sa kung sino mang mga disipulo, ngunit sa sinagoga ay kaya niya pong gawin ang katulad ng ginagawa ni Pablo. Kaya kung titingnan po natin ang mga bersikulong ito, ang sisidlan na ito ng ginamit ng Diyos, kahit na hindi po sila nakipag-ugnayan sa kung sino, katulad sa marketplace. Mayroon pong isa na napakagaling na hindi marahil kasama sa iyong circle. Ikaw ba ay titingin-tingin mula sa paligid at sasabihin na, talagang gustong-gusto ng boss ang taong ito. Maaring ikaw na ay magkukumpara, maiinggit. Ito ay natural sa tao. Ito ay kadiliman na mayroon sa tao. O kaya alam po natin na sinabi po sa unang Korinto na naging sentro po ito ng diskusyon dahil sinasabi ng mga tao, ikaw ba ay para kay Apollos o para kay Pablo? Naroon ang pagkukumpara, naroon ang pag-iinggit. Katulad sa church, iba't ibang tribo, iba't ibang cell group, church, iba't ibang ministry. Ngunit makikita po natin na tayo ay binibiyayaan ng Diyos ng iba't ibang ministry, iba't ibang posisyon. At katulad ng pagtanggap niya kay Pablo at Apollos, dapat po nating tanggapin kung saan man po tayo nilalagay ng Panginoon. Sa sinagoga ay patuloy na nagbahagi si Apollos. Siya ay nagpakumbaba. Hindi niya kilala si Priscilla at Aquila, ngunit siya ay nakinig pa rin. At mayroon ngang malakas na grupo ang nabuo. At ang kaharian ng Diyos ay napalawak. Mula sa buhay ni Pablo, makikita po natin na hindi po ito tungkol sa kung sino ang para kay Pablo, hindi para kay kay Apollos, dahil ang lahat naman ay naglilingkod sa Diyos. Ito po ang pagbababa ng sarili, pagpapakumbaba ng sarili. Nais po nating makita ito sa sarili nating mga buhay. Kung tutuusin ay nais po nating makita ang kaharian ng Diyos na mapalawig, ngunit sa kabanatang ito,
upang mapalawig ang kaharian ng Diyos ay mula po sa ating pagpapakumbaba. Sa atin pong pagmiministeryo, maraming beses ay nagkukumpara din po ako sa iba, mayroong pag-inggit. Kapag ako naman ay humaharap ng paghuhusga mula sa iba at naroon ang pagsubok mula sa kapaligiran, maraming mga kalungkutan ang pumapasok, maraming mga bagay na pumapasok sa isipan, may mga stress, pakikipag-ugnayat, ngunit sinasabi ng Diyos, nais niyang gumawa ng iglesia na punong-puno ng banal na espiritu, kung kaya naman dapat po nating ibabang ating sarili, magpakumbaba. Kayabangan man po yan o kaya pagpaplano, ginagamit pa rin po tayo ng Diyos upang magkaroon siya ng iglesia na puno ng banal na espiritu. Nais ng Diyos na lumikha ng puno ng buhay na iglesia. Iglesia na puno ng pagpapakumbaba at pagkakaisa. Naway tulungan po tayo ng Diyos at naway kanyang pangunahan sa bawat panahon, pagkakataon na tayo pinapalawak ng Diyos, naway gamitin niya tayo, purihin ang Panginoon.